Parang hindi maganda umaga ninyo. Okay na po tayo. Sige po, pumanatag na po tayo. Tayo po ay papalaot na. First and foremost, I would like to greet each and everyone a blessed morning. Ayan. Lalo po sa ating mga panauhin. Taga saan po kayo? Saan po kayo galing? Cavite. Malayo. Asan sa Cavite? Trias. Sino po ang nagsama sa inyo dito? Bakit kulang? Asan yung kasama mo? Ayaw! Session na. Ba talaga tumatanda? Ayan, ako po ay nagpapasalamat at at the same time ay na-amaze kay Lord dahil in spite and despite of what is happening around us, especially globally. Alam naman po natin na nagtaasa na po ang lahat, maliban lang doon sa walang karapatang tumaas. Ayoko na lang banggitin. Alam nyo na ibig kong sabihin, no? Nandito pa rin po tayo para unang-una ay makapakinig at makatagpo ang Panginoon. At naniwala naman po ako na ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. At dahil dito, ang pagpapasalamat ay nag-uumapaw po sa aking puso na sa kabila ng mga nagaganap, ang Diyos pa rin ang dapat po nating panampalatayanan. Amen! Ayan, palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan, mananalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Kami po, O Diyos, ay nagagalak na minsan pa Ikaw ay aming makakaniig. Minsan pa, Ikaw ay aming makakasama sa pamamagitan, O Diyos, ng Iyong Santong Espiritu. Pangunahan mo nga po, Panginoon, ang gawaing ito. Sa inyo po namin itinitiwala ang kaganapan, Panginoon, ng pagsisimula hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain mo sa maghapong ito. Hayaan mo na patuloy po naming buksan ang aming mga puso, magpasiyasat sa iyo, sapagkat wala po kaming maililihim, wala po kaming maitatago. Ang lahat, Panginoon, ay iyo pong nakikita. Maging sa dilim, wala pong dilim na ang liwanag mo ay hindi makapananaig. Kaya panatagin mo po ang aming mga puso at maituon po namin, Panginoon, ang amin pong mga pakikinig, ang amin pong pandinig sa iyong mga salita. At katagpuin mo po ang bawat isa sa amin ng mensaheng ito ay lumapat, Panginoon, sa amin pong mga pangangailangan, higit, O Diyos, sa espiritual na pangangailangan. Panginoon, salamat po na patuloy po kayong nagpapahayag sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Kaya kami po ay nagtitiwala na sa pagsisimula po ng pagtalakay po namin ng iyong mga salita ay kapupulutan po namin ito, O Diyos, hindi lamang ng aral, kundi lalo pang lalalim ang amin pong pagkakilala sa iyo. At magbubunga ito, Panginoon, ng pag-asa sa bawat isa po sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Sa inyo ko po itinitiwala ang akin pong pagtindig sa iyong banal na pulpito. Samahan mo po ako at ikaw, Panginoon, magligay ng iyong mga salita sa akin pong puso upang ipahayag ng akin pong bibig. At muli, ang mga salita mo ay dumating sa amin pong pandinig ng meron pong pag-ibig. At damitan mo kami ng iyong makalangit na karunungan upang umunawa at higit sa lahat magsagawa ng amin pong mga napakinggan sa umagang ito. Muli mo po kami dalawin, Panginoon. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Okay, paano ba ito gagamitin? Pero Mark, paano i-function? Yung remote. Paano lang yung remote? Paano yung remote? Receivers na lang. Convert na lang siya. Convert?
Okay, muli po, tayo po ay muli po, meron pong mga patalastas. Yun. Kumusta na po kayo mga kapatid? Okay lang? Okay. Paano po kayo naging okay? Ha? Kumusta po una sa lahat, kumusta ang pamilya? Kumusta ang inyong relasyon sa inyong mga mahal sa buhay? Ba parang biglang nawala kayo ng kausap. Nandito po ako sa gitna. Nandito po ako. Tingin. Eyes on me. Eyes on me. I'm here. I'm here at the center. Kumusta po ang inyong relasyon sa inyong mga mahal sa buhay? Kumusta ang relasyon ng mag-ama, ng mag-ina, ng magkakapatid, ng mga magkakapitbahay? Kumusta po? Naghahari po ba ang kapayapaan? At parang hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng kapayapaan. Ha? Ano po ang inyong saloobin nung habang kayo ay palabas ng inyong pintuan at patungo po dito po sa ating sambahan? Ano po ba ang inyong mga inaasahan? No? Inaasahan nyo bang makakatabi nyo yung pogi at maganda? Para ma-inspire kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ha? Nandito ho ba yung inaasahan yung darating para ma-inspire po tayo? Okay. Kinukuha ko lamang po ang inyong atensyon kasi hinihintay ko pa po yung nasa audio-video center kung po pwede na akong maghasik ng salita ng Diyos. Okay. Kung inyo pong dala ang inyong mga Biblia, inaasahan ko po na hindi nyo po dala ang inyong mga Biblia, kaya nagdala na po ako. Ilang araw na lamang po ay matatapos na po ang month of March. Today is my father's birthday. 92 na po sana si tatay kung siya ay nabubuhay. Kaso nga lang, kinuha na po siya ng Panginoon. Pero patuloy ko pa rin naalala kung ano yung naging relation namin ng aking tatay. Kaya ako natanong yun sa inyo. No? 92 na sana si tatay. Meron na sana akong inaakay na uugod-ugod. At excited sana ako doon. Kaso wala eh. Kinuha na po siya ng Panginoon. 2011 nang mamatay ang aking mahal na ina. At 2013, namatay po ang aking ama. So sa madaling sabi, wala na po akong mga magulang at nakakainggit po kayo sa mga bata. Pakitaas nga po ang kamay ng buo pa ang kanilang mga magulang. May tatay at nanay. Napakapalad ninyo. Mga suwail kayo. Napakapalad ninyo mga kapatid. Alam niyo, hindi ko maiwasang hindi mainggit doon sa mga kilala ko na buhay pa ang kanilang mga magulang. Maganda kasi yung pagpapalaki sa amin eh. Bagamat marami akong palong natanggap sa nanay ko, pero okay lang, buhay pa naman ako eh. Buo pa naman yung buto ko. Wala naman nabawas. Okay, ang tema po natin for the month of March ay God's Word, My Walk. Salita ng Diyos, lakad ko. Gaano ka-importante, gaano kahalaga sa atin ang mga essential na bagay. Halimbawa, gaano ka-importante sa inyo ang inyong hininga. Sino po dito yung nakumpine na sa ospital na gumagamit ng oxygen? Wala? Okay. Good. Sino po dito ang nakonfine na sa ospital at nakita niya na may problema na sa kidney? Wala pa rin. Praise the Lord. Wag na sana. Okay. Gaano ka-importante ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Especially ang buhay natin. Gaano ka-importante? And for you,
and for us not to put premium. Ito na, bumabanat na naman si Bishop. Pag-i-English na naman ako. Kasi bugbog na sila sa English 2 araw eh. Bubugbugin ko pa rin sila. Gaano kayo kaseryoso sa pag-aalaga ng inyong buhay? Kung kayo ay seryoso at inaasahan ko na kayo ay seryoso sa pag-aalaga o sa ano bang ibang right term bukod sa pag-aalaga ng ating buhay. Kasi nag-aalaga kayo ng mga anak, seryoso kayo, pero napapabayaan nyo naman ang inyong sarili, that's not good. It's not balanced. No? Ayan, God's Word, my walk. Ang sabi po ng Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth. This book of the law, capital po yung book. Hindi po siya small. Okay? Hindi naman po proper noun ng book, improper po siya. Bakit capital po yan? This book of the law shall not depart, wag na wag itong lalayo sa iyong bibig. But you shall meditate in it day and night, for then you will make your way prosperous, and then you will have good. Joshua 1:8, wala nang kadugtong. Meron pang kadugtong yan eh. Pero yan po yung ating sinimulan. Ang ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid ay kukunin po natin sa Book of Psalm. Okay? Sisimulan ko po ang pagtalakay o ang pagbasa dito po sa aklat po ng awit. Pwede na? (119:18). Ay, Tagalog. Okay na. Okay na. Mas maigi yan. May Bible naman po ako. Ayan, paki-flash. Ayan. So, pagpasensya nyo na mga kapatid, yung kayo nakapaling, no? Mga 30 taon po, nandito na yan. Tsak yan, sigurado yan. 30 years pa po. Dito na po yan. Ay, dyan pala. Ito po, pakinggan po natin itong maigi o tignan po natin itong maigi. Bagamat simpleng-simple po sa Tagalog. Pagtsagaan na po natin ito. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagila-gilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Tagalog yan mga kapatid ha. So, bagalan po natin. Sino po nagsabi niyan? Si David. Sa English sabi niya doon, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Kailangan muna po nating dalhin ang ating sarili sa pagkatao, sa katauhan ni David, para yung mata niya, para yung puso niya, para yung isip niya, maging ganun po sa atin. Kasi kung babasahin lang po natin yan, per se, walang dating. Kung kayo si David na ng panahon na yun ay nagtatago, kung kayo si David ng panahon na yun ay gutom na gutom, kung kayo si David ay nasa yungib, natatakot, sapagkat maraming humahabol sa kanya, hindi katulad nung siya nasa kanyang kaharian, isang utos lang, andyan na lahat. Ito po ay hindi. Malaki po ang pagkakaiba nito mga kapatid. Napakalaking pagkakaiba ng sitwasyon ni David. At ano ang nagpanatili ng katinuan ng kanyang pag-iisip ng mga panahon na siya ay nagtatago mula sa kanyang kaaway, mula sa kanyang sariling anak, at mula sa kanyang pinaglilingkurang hari. Marami po ang nagtatangka sa kanyang buhay. Kayo nga nagtatago sa pinag-utangan nyo, takot na takot kayo eh. Hindi pa pinagtatangkaan ng buhay nyo yan ha. 10 years in hiding.
10 years in hiding. Mahirap po magtago ng 10 taon, mga kapatid. At doon sa iyong pagtataguan, wala namang gaanong puno. Ito po ay disyerto. Ito po ay panay mga batong granite. Ito po ay panay buhangin. At kung meron mang lilim, mapalad ka kung meron kang mapuntahang mabato at may yungib. Ngunit hindi ka pa nakakatiyag. Sa loob ng yungib, merong mga makamandag na ahas, makamandag na mga alakdan, at mga ligaw na wild animals. So how in the world will you have peace while you are in hiding? Hindi ka lang nagtatago sa kaaway mo. No? Nagtatago ka pa rin sa mga hype na naninila ng mga katulad niya, ng tao. So, tingnan po natin ano ang pakiramdam ng isang walang palasyo, walang bahay, walang utusan, walang pagkain, walang tubig, wala lahat. Anong pakiramdam? Do you still have hope? May pag-asa pa ba? Ngayon, kailangan ilapat po natin talaga ang ating mata sa mata ni David. Kailangan po nating ilapat ang ating puso sa puso ni David. Kailangan po nating ilapat ang ating pagkatao sa pagkatao ni David para maramdaman natin yung katuturan at kahulugan ng kanyang mga sinasabi. Kasi marami pa po ito eh. Nagsimula pa lang po tayo dyan, mga kapatid. Ang sabi niya, ulitin ko in English, open my eyes, buksan mo ang aking mga mata, that I may see wonderful things, upang makakita ako ng mga kagilagilalas na mga bagay. Saan? Sa iyong kautusan. Wala ka na ng pagkain, kautusan pa rin ang iniisip mo. Why? Why? Bakit kautusan ang nasa isip ni David? Anong makikita mong kagilagilalas sa kautusan? Tamad ka nga magbasa eh. Huwag na muna sa Bible. Tayo mga Pilipino, bumababa na po yung ating reading comprehension. Ano ibig sabihin ng reading comprehension? Hindi mo lang siya nabasa. Naintindihan mo siya sa una, sa gitna at sa dulo. Kahit saan ka tanungin, kaya mong sagutin kasi naiintindihan mo. Comprehension. So kahit na nagbabasa ka ng Biblia, kung hindi mo naman naiintindihan, you just wasted your precious time. E paano ka magbabasa? Nasa taguan ka, may dala ka bang Biblia? Noong panahon na yon, imagine, he was on the run. Nagmamadali siyang tumakas. Ganun ba naman tumatakas ng bagal-bagal maglakad? Ayan na yung kaaway, bilis, andyan na. Meron bang ganon? Nakakatalo ba kayong tumatakas na ugod ng bagal? Tell me. Natatawa si Jolo. Hindi ba katawa-tawa? Anong kautusan ng babalikan niya? Sige nga. Andyan pa ba kayo? Ang sabi niya sa verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yung salita ng Diyos, dalan niya sa puso, hindi sa kamay. Yan ang problema po natin. And that is why wala akong problema para unawain yan. Open my eyes upang ako'y makakita ng kagilagilan sa iyong mga bagay, sa iyong mga kautusan. Anong babalikan niya? Yung natanim, yung natago sa kanyang puso. Babalikan niya yan dahil kailangan niya ng panahon na yon. If there is nothing, if there are no word of God hidden in your heart, wala kang babalikan. Wala. Wala! Paano ka magkakaroon ng salita ng Diyos sa iyong puso? Well, ang sabi po ng Colossus, let me just go there briefly, mga kapatid. Random lang po ito, mga kapatid.
3:16. Let the word of Christ dwell in you richly. Kaning dwell? Manahan. Tumira, bumaon, matanim, kumapit, pumuno. Word of God yun. If there is one sure thing na kinakailangan ng tao to maintain his sanity para pamaligiin ang katinuan ng kanyang pag-iisip, salita lang po ng Diyos. Anong sabi po ng Philippians chapter 4 verse 8? Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Hindi naman po pwedeng independent ang isip sa puso. Together po yan eh. So, isang bagay na may problema po sa atin when it comes to our capacity to believe God is our lack of serious attention, careful attention when it comes to the retention of His Word. Yung masasakit na salita, hindi na maalis sa isip mo yan. Definitely. Would you agree with me? Yung masakit na salita hanggang ngayon na narinig mo, halimbawa, pogi! Di ba sakit na salita nun? Hindi na maalis sa iyon. Hindi mo na makakalimutan pag sinabi, pogi ka talaga! Eh pag sinabing, pangit ka! Ano sabi mo? Pangit ka! Wala akong maintindihan. Pero yung pogi, naintindihan mo, selective ka. Our mind has the capacity to retrieve one single event, moment, experience in nanoseconds. Ano yung nanoseconds? Yung nakita na kayo ng purong alikabok, pure dust, na halos wala ka ng hindi mo na mapulot. Kayang-kaya ng utak natin na i-retrieve yan. Yung computer, hindi niya kaya. Kaya nga napaka-importante ng pagkakalikha sa atin ng Panginoon. We are created in the image and likeness of God. And therefore, mga kapatid, it is of prime importance na kailangan mong magsimula muna dyan. Okay? Sa Psalm 119 verse 1, ito po ang ating mababasa. Blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Mapalad daw ang mga taong lumalakad sa salita ng Diyos. I am appealing to your reasoning. Paano naging mapalad ang isang taong lumalakad sa salita ng Diyos? Will he be exempted sa mga pressures of life? Definitely not. No one is expended. No? No one is exempted sa pressures of life. Lahat po tayo may pressures sa buhay. Pero sabi niya, mapalad daw. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Maintindihan po sana natin ito dahil we cannot grow mature not unless you go to the basic first. You go to the basic. Your theological foundation is completely necessary. This is non-negotiable. Hindi mo to pwedeng isang tabi. No? Your theological foundation will play a vital role in your
light in as far as eternity is concerned. Dahil gusto nyo mapunta sa langit eh. Amen. Okay. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin ng doktrina. Hindi para makipagdebate, hindi para maging magaling. Kailangan mo ng doktrina para yun ang iyong pamantayan. Orthodoxy and orthopraxy. Right? Doctrine and right living. Kaya nga yan, no? Kapalan silang sakdal. Ultimate yan, sakdal, sa lakad. Na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Verse 2, Blessed are they who keep His statutes. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa Kanya ng buong puso. Ano ang inyong magandang patotoo? Kung hindi pa kayo Christian, anong inyong magandang patotoo? Your name is your good testimony before the eyes of men. Ang mabuti at magandang pangalan. Blessed are they who keep His statutes and seek Him with all their heart. Verse 3, they do nothing wrong. They walk in His ways. Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan. Sila'y nagsisilakad sa Kanyang mga daan. Hindi my ways, His way. Kay Frank Sinatra lang yon. Kaya maraming napapatay eh. Sintonado ka na, yung pakinanta mo, talagang papatayin ka nga. Hindi sa kanta, kundi sa tono mo. Nakakabagabag at nakakabigat ng kaluluwa ang iyong sintonadong boses. Isang tao lang, isang nilalang lang ang alam kong kapag kumakanta, hindi nasisintonado. Sino yung mga nilalang na yon? Mga nanay. Nakarinig na ba kayo ng sintonadong sermon ng nanay? Hindi. Walang outline yon, impromptu yun. Lakas ng boses ni Ino. Siyempre, verse 4, you have laid down precepts. Ayan na, iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, precepts, upang aming sunding masikap. Yung pagsunod sa Diyos, effort yan. Hindi lang yan basta faith. Yung faith mo, may effort. Gusto mong maging magandang, maging maayos ang pamilya mo, anong gagawin mo? Gusto mong magandang relasyon yung mag-asawa, anong gagawin nyo? Life is not magic. Life is a consistent learning from one another. Kung one another natututo ka, how much more kung ang relasyon mo sa Biblia ay ganoon kalalim? Definitely, you will learn a lot. No, ang sabi po kasi ng Biblia, dito natutuwa ako sa tinuro ng aking professor doon sa seminary. Sabi niya doon sa 119 verse 9, sabi niya, "Oh, how I love your law! I meditate on it all day long. Your commands make me wiser than my enemies, for they ever with me. I have more insight than all my teachers. When I meditate on your statutes, I have more understanding than the elders, for I obey your precepts." Tagalogin nga natin yon. 9. Sa paano nilinisin ng isang... Hindi yan. Parang mali. 97. Sorry po. Natakpan pala ng ballpen ko. Sorry po. Sorry po. Tao lang. Bishop lang. Usap tayo mamaya. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ikaw ay nataas na totoong higit kaysa lahat ng mga Diyos. 98? Ay, 90, ano ba?
98. Bakit mali ito? Psalm 119:97. Ayan, tabla na tayo. Sige, tabla na tayo. (119:97). Yon. Oh, gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. Siya kong gunita buong araw. Uulitin ko mga kapatid ha, hindi mo yan maintindihan kung hindi ka makata. Kasi poetry yan eh. Wisdom yan eh. Kaya yung inyong pangunawa, kapag may nagsasalitang makata, kailangan malawak. Kasi meron siyang bagay na sasabihin, hindi niya diretso, iikutin muna niya bago dumating sa'yo. Yung bang tipong uutang, halimbawa, uutahan ko si Presi. Ang gagawin ko, alam mo ma, ang ganda ng kislap ng mata mo ngayon. Tumagan to. Ngayon ko lang nakitang ganyan ka. Parang full of energy ka. Hindi ka tulad ko, medyo parang may problema ako eh. Sasabihin ng asawa ko, may problema? Kailangan kasi ko, may bibilihin ako, meron ka ba dyan? Yun. Poetry yun. O yan, may natutunan na kayo. O, gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. Hindi mo kayang ibigin ng kautusan ng Panginoon kung hindi ka lalagay sa paa ni David. Kailangan intindihin mo muna siya. At nangyari yan sa panahon hindi po siya komportable. Nangyari yan sa panahon na natutulog siyang basa siya ng pawis at umiiyak. Hari yan na pero iyakin. Bakit? Nawawala na siya ng pag-asa. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa. Pero dahil nga may natanim sa kanyang salita ng Panginoon, babalik at babalikan niya yon. Wala po siyang magagawa, wala po siyang masisilungan. Walang church! Nagtatago nga eh! Walang church! So kung meron kang naiiwan dyan na salita ng Diyos, pwede mo yang balikan sa panahon na kailangan mo. At doon mo sabihin na, Lord, iniibig kita. Yung bang tipong tutuklawin ka na ng cobra, iniibig ka pa rin kita, Lord. Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos sapagkat mga laging sumasa akin. Naitago nga niya sa kanyang puso eh. Kaya, intindihin po natin, anong ibig sabihin niya ng pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos? Hari siya, mga kapatid. Bago nangyari, meron siyang kakayanan na papatay lahat ng kaaway niya. Alalahanin po natin na si David ay hari na matapang. Pumapatay po si David. Hindi lang ordinaryo ang pinapatay ni David. Higante ang pinapatay ni David. Matapang siya. Pero bakit siya nagtatago? Kung matapang siya, bakit hindi niya harapin ang kaaway niya? Pero bakit siya nagtatago? Dumadating sa panahon ng mga tao, kahit anong tapang mo, magbabuckle down ka. Mawawalan ka ng pag-asa or mawawalan ka ng lakas, mawawalan ka ng energy. Yung bang, kaya nabuo yung salitang, bahala na. Di ba? Yan ang salita ng desperado sa ngayon. Pero ang pinagmulan niyan ay bathala na. Diyos na ang bahala. Pero yung ginamit mo sa kanto, bahala na. Ibang tono nun, mga kapatid. Your wisdom, mga kapatid, we should admit na ang karunungan ay nagmumula sa Diyos. Pero ang wisdom, most often, ay nagaganap lang, napapasayo lang sa malalim na pinagdaraanan. Pinarunong ako. Ano yung pinarunong? Yung nangyayari sa kanya, yun ang nagtuturo sa kanya. Kaya yung mga nangyayari sa inyo, mga kapatid, that is not accidental. That is not accidental. It is God-ordained experience or exposure. But you have to have wisdom from God. So as
to somehow put everything in balance. Bakit? Sabi ko nga kay Val, kasi may tatanungin sana ako eh. Kasi ang sabi nung aming lecturer, naniniwala ba kayo God is good? Kung God is good, saan ang galing ang evil? Who is the source of evil? Sabi ko kay Val, gusto ko magtanong eh. Parang kinakate ko, hindi ako pwedeng manahimik dito. Tatanong ako, patapos na eh. Kilala niyo si Job, di ba? Si Job. Kilala niyo si Job? Nung naghahanap kayo ng Job? O galing ka ng probinsya, pupunta ka ng Maynila para maghanap ng Job? Ajab. Kasi pareho ng spelling eh. Oh. Kailan mo gagamitin yung Job at saka Job? Context, di ba? Context! Oh. Sabi ng tatay ko, nung wala kang job, naghahanap ka ng job. Nung wala kang job, ay nung may job ka na, ayaw mo jobin. Ayaw mo jobin. Okay. Kung kilala nyo si Job, isa sa pinakamayamang tao doon sa lugar ng Us ba yun? Us. Ang yaman niya, ubod siya ng yaman, mas mayaman pa kay Nanay Milan. Mas maraming kayamanan yun, marami siyang kahayupan. Ay si Nanay Milan, wala naman siyang kahayupan, di ba? Ka-apartmentan lang, kabahayan lang. Si Job merong alipin, meron siyang magandang asawa, meron siyang magagandang lalaki at magagandang babaeng mga anak. Meron siyang mga kamelyo, meron siyang baka, meron siyang asno, meron siyang kambing, meron siyang tupa, meron siyang uod. Eh kasi may mga puno siya, siyempre may uod yun, kanya rin yun. Okay. Hindi alam ni Job, si Satanas, humanap sa Panginoon kasama ng mga anghel. Baka naman may kasama kayong, di ba yung mga anghel humaharap sa Panginoon? May tuturing nyo ba ng inyong mga sarili anghel? Baka may kasama kayo na haharap sa Panginoon ngayon. Ay, hindi ako makuha, ewan ko. Sabi ni Satanas sa Panginoon. Hindi, si Lord muna nagsalita. Kwentuhan lang muna tayo. Total, mahilig naman kayo sa kwento eh. Sabi ng Panginoon, napansin mo ba yung alipin kong si lingkod kong si Job? Wala siyang katapat. Wala siyang katulad. Isa siyang makatuwiran, righteous, may takot sa Diyos, gumagawa ng mabuti. Anong sabi ni Satanas? Alin? Kaya lang naman ganyan yan, dahil niingatan mo eh. Subukan huwag siya ingatan ko, di murahin ka sa pagmumukha mo. Ganon, ha? Sabi ng Panginoon, dagdag ko lang yun. Sige, gawin mo lahat ang gusto mo sa kanya, huwag mo lang siyang papatayin. Yan. Eto na. Ang sarap-sarap ng buhay ni Job. Nagkakape siya ng umagang yon kasama yung mga taga-TLC, FCCI. May dumating ngayon na alipin. Sabi niya, Boss Job! O bakit? Ba't ka umahangos? May mga rumaragasa pong mga tulisan. Kinuha po yung inyong mga kahayupan. Ako lang po yung hayop na nabuhay para magsumbong sa inyo. May sinabi bang masama si Job? Wala. At sunod-sunod na nagsadatingan hanggang sa isang punto na, Boss Job, ano na naman? Ayun yung mga anak ninyo, nagdaraos ng piging. Eh, may malakas na hangin na dumaan doon sa bahay. Bumagsak po yung bahay. Dadaganan po ang inyong 10 anak. Patay na po silang lahat. Tapos na ba doon? Hindi pa rin. Yung panghuli, nagkaroon ng mga boils o mga bukol na pumuputok si Job.
yung pagputok ng bukol may kasamang dugo. At yun ay malansa. Dadapuan ka na lang sangkatutak na bangaw. At yun ay kinakayod niya ng basag na paso. Para yung kate, hindi niya makamot, yung paso na lang. At ito ang pinakamasakit na nangyari kay Job. Sa Job chapter 2 verse 9 and 10, ito ang pinakamasakit. Naghihirap na si Job, wala nang pera si Job, wala nang alipin si Job, tumakas na, natakot na, wala na rin siyang kahayupan, patay ang kanyang mga anak. Ano sabi ng kanyang mahal na asawa? Kung merong pinakamatinding pagsubok sa buhay, bantayan nyo ang inyong asawa. Tama. Gagamitin yan. Anong sabi ng kanyang mahal na asawa? Verse 9. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Integrity? Itakuwil mo ang Diyos! At mamatay na nga! Ganyan ang basa, may feeling. Verse 10. Ngunit sinabi sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Ayan, no? Tatanggap pa ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tatanggap ng masama? Tanong, saan galing ang masama? Saan galing ang masama? Ha? Ingat kayo sa sagot niyo, ha? Baka impulsive lang kayo. That's why, consult, reflect, meditate. Meditation is the key. Meditate. Kasi hermeneutics, principle lang yan. May rule. Pero iba ang wisdom coming from the Lord. Okay? So, hindi ko sasagutin yan. Bahala kayong sumagot. Para meron kayong problema sa buhay ninyo. Okay, so balik po tayo dun sa 119 na binabanggit natin kayo. Nasaan na ba ako kanina? Nasa verse ano na ako, no? Verse 4. 119 verse 4. You have laid down precepts that are to be fully obeyed, not partially obeyed. Kung susunod ka na lang naman sa Diyos, huwag yung kalahati lang. Sumunod ka na. Mahirap ito, mga kapatid. Ayoko mag-sound dogmatic. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Sabi ng salita ng Diyos yan. Sabi ng salita ng Diyos yan. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. The Lord sometimes is not practical. It's not practical. May utos sa Biblia na minsan hindi mo maintindihan. Cool ka lang. Cool ka lang. Dahil kung maintindihan mo lahat ang sinasabi ng Biblia, Diyos ka na. Diyos ka na. Kaya nga, God's Word, my walk. Walang pinakamabisa at pinakamabuting pamantayan maliban sa pamantayan na salita ng Diyos. Maliban dyan, wala na. Kasi lahat ng mga pamantayan sa gobyerno, galing yan sa Biblia, whether they like it or not. Why? Let me just go there to Ephesians chapter 6 verse 12. Tagalog, please. Efesos 6:12. Sapagkat ang ating pakikibakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa saan? Pamunuan. Ano ang pamunuan? Government yan. Pakibalik ulit. Pamunuan laban sa mga kapangyarihan. Laban sa mga namamahala ng kadiliman. Saan? Sa sanlibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.
That is the spirit realm na hindi nakikita ng iyong mata, but you can feel it. And we are all subject to them. May kalaban ka, hindi isa ang kalaban mo. Gobyerno ang kalaban mo. Pamahalaan. Sa English, pwede ba sa English? Ephesians 6:12. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, plural, rulers, against authorities. Collective yan pag sinabing authorities. Against powers, plural din po yan, of this dark world, and against spiritual forces. Mahirap kalaban yan, kapatid. Spiritual forces of evil in the heavenly realms. Eto siya, nandito po tayo, wala kang kaalam-alam kasi ang kaaway mo nasa taas eh. Paano makikipaglaban ng labanan kung ang kalaban mo nasa taas, kitang-kita ka, saan ka magtatago? See? Pero dahil ikaw ay covered ng blood of Christ, mga kapatid, meron po tayong tagapagtanggol. Hindi po tayo iniwang ulila ng Diyos. Ang sabi niya, I will send the Holy Spirit, the other comforter. Dahil pupunta na siya sa Ama. Namamahala ang Panginoong Jesucristo. Siya ay nasa kanyang luklukan at siya ay nakatingin sa atin. Pero hindi dahil nakatingin siya, kailangan natin ng tagapagtanggol o kailangan natin ng gabay at tagapanguna dito sa lupa. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kilala niyo ba siya? Anong relasyon mo sa Kanya? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng liwanag sa atin kapag ating binabasa ang Biblia. And therefore, before you read the Bible, be sure that you ask the Holy Spirit to illuminate your mind, to illuminate your heart, upang pagbasa mo ng banal na kasulatan, ipapaunawa sa iyo ng banal na Espiritu ang kalooban ng Panginoon. Okay? So, dito po sa Psalm 119 verse 9. Ayan, totoo na to. Psalm 119 verse 9. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. 10. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commandments. Kanina, word. Commandments. 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Paborito yan ni Claire nung maliit siya eh. Nung siya ay nasa Holy Angel ba yun? Oracle. Kasi sa Christian school kasi yung anak ko dati eh. So bago sila, meron silang pledge of allegiance to the Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag. Sa isip, salita, sa gawa, amen. Hindi ko na maalala eh. Verse 30. Ay, hindi, verse 24. Verse 24. 24. Ayan. Your statutes are my delight. Pakitagalog nga. Awit. Ayan. Mas maganda sa Tagalog, di ba? Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. So, sinong counselor? The Word of God. Sino yung Word of God? Si Lord. Sino ang nagre-represent kay Lord? The Holy Spirit. But physically, nahawakan mo ang Word of God.
27. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin, sa gayoy aking bubulayin ng iyong kagilagilalas na mga gawa. Ano yun, alam niyo ba kung ano napapansin dyan? The relationship of the one who seek doon sa hinahanap niya. Ang Diyos ang hinahanap niya. Ang presensya ng Diyos ang hinahanap niya. Pero wala siyang mabasa. Pero yung kanyang mga sinasabi, nanggagaling sa kanyang puso. At yun ang binabasa natin ngayon. And therefore, ang aklat ng awit ay mga karanasan ng taong nauna sa atin na nagpapatunay na ang Diyos ay transcendent. Why? Ano ibig sabihin transcendent? Nangyari noon, nangyari ngayon, at mangyayari ngayon. Nasa lahat siya ng pangyayari. Alam ng Panginoon yon. Mas mataas siya. Nandun siya noon, nandito siya ngayon. Nandun pa rin siya sa kinabukasan. Walang lugar na hindi pinupuno ng presensya ng Panginoon. At kung yun ay malalim sa iyo, kapatid, yun ang source ng iyong pag-asa. Hindi ka kailanman mag-iisa. Hindi ka kailan magiging totally ignorant of His plan and His purpose. At ano itong mga dapat na maging reaction mo sa mga kaganapan. So yan, ipaunawa mo sa akin ang ganang iyong mga tuntunin. 30. Aking pinili ang daan ng pagtatapat. Ang mga kahatulan mo ay inilagay ko sa harap ko. Ano ibig sabihin ng sa harap ko? Para hindi ako malingat. Para lagi kong nakikita. Yun lang ibig sabihin nun. Kapag ang Biblia ito ay nasa tukador, hindi mo na yun mababasa. Halimbawa, mahilig ka sa kusina o maglagay ka sa kusina. Mahilig ka pumunta ng CR, maglagay ka sa CR. Mahilig ka sa living room, maglagay ka sa living room. Kahit saan. Kahit saan, dapat meron kang nakikita. Nagpapaunawa sa iyo, may salita ang Diyos. Doon po ang theological foundation ng Israel. Deuteronomy chapter 6. Let me just go there. Yes, verse 5 o verse 4. Deuteronomy 6:4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. 5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Sa lahat, mga kapatid, that is our foundation. Buo. Whole. Foundation yon, whole. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Next. At ang mga salitang ito, the word na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. O, nandyan yan. Next. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Foundationally, that is the obligation of the parents to instill the word of God to His children. At iyong sasalitain. Hindi mo lang ituturo. Sa book. At iyong sasalitain, bibigkasin mo tungkol sa kanila pagka ikaw ay, nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Next. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Next. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan, ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Next. At mangyayari, pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at bubuting bayan na hindi mo itinayo. Ano ibig sabihin niyan? Ang konteksto niyan, palapit na sila sa lupang pangako, Canaan. Ano ang unang agenda? Theological foundation. Hindi ka pwedeng magsimula sa pagpapalaot sa buhay nang mababaw ang kaalaman mo sa Diyos, sa pagkilos ng Diyos. Kilala mo ang Diyos at sa kanyang pagkilos. Ways of God. May paraan ng Diyos na
Hindi kayang abutin ng tao kapag siya ay desperado. Ang mga desperado gusto niya immediate. Hindi ganon kumilos ang Panginoon. Okay? Napakaganda po ng Book of Psalm kung atin pong isa sa buhay, mga kapatid, sapagkat ito ay karanasan ng isang taong mula sa wala, sa pagiging pastol ng tupa. At siya ay pinili ng Panginoon, pinapunta sa kanya ang isang propeta, at siya ay pinahiran ng langis, binuhusan ng langis, at siya ay ginawaran ng pinakamataas na katungkulan, ang pagiging hari. Pero hindi po siya naging hari agad. Bumalik pa rin siya sa kaparangan upang mag-alaga ng tupa. Kailan siya naging hari, mga kapatid? Pagkatapos niyang mapatay si Goliath. Humiliation before exaltation. Si Kristo, sabi niya, kung ako ay itataas na, anong sabihin? Kung siya ay mamamatay na sa krus, ilalapit ko ang mga tao sa akin. The Lord Christ must die first before He be glorified. Kung ang iyong pundasyon sa buhay ay prinsipyo ng tao, kapatid, I'm sorry, babagsak ka. But if your foundation is based on the Word of God, you will go through a lot of disappointments, definitely. You will go through a lot of pressures, definitely. You cannot do away with those. But I can assure you, there's a silver lining after the storm. Walang bagyong nagtatagal. Kapag ikaw ay nasa loob ng bangka, hindi ka lulubog kahit napapaligiran ng tubig ang bangka. Kailan lulubog ang bangka? Kapag napasok na ng tubig. Pero kahit na napasok na ng tubig ang bangka lang ang lulubog. Lulubog ka ba? Kapag nabalot ka na ng takot, lumubog ka na bago pa ang bangka. Saan ako kanina? Verse 32. Psalm 119, verse 32. Aking tatakbuhan ng daan ng iyong mga utos. So kung meron kang babalikan, salita ng Diyos. Nagugulumihanan ka? To the Word of God. Disappointment ka? To the Word of God. Tinraidor ka? To the Word of God. Nahirapan ka? To the Word of God. May pangangailangan ka mabigat? To the Word of God. Kasi yun aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos. Pagka iyong pinalaki ang aking puso, your heart must be big enough to contain the Word of God. The bigger your heart is, the more you can store the Word of God in it. Hindi yung init ng araw, sa loob, in it. Wala. Masyadong seryoso ang mga taong ito. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. 34. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ng iyong kautusan. Oo, aking susundin ang aking buong puso. Bakit ganyan ang tono ng salita ni David? Kung kailan ka wala, doon ka meron. If you lost everything in this world but you have Christ in you, then you have everything. Pero kailangan mo munang maranasang mawala ang lahat bago mo makitang nasa akin pa rin si Kristo. Masaya pa rin ako. Tama. But you have to have an understanding. Kaya nga sabi ni David. Kasi, bakit niya kailangan ng pangunawa? Kasi pagkatapos niyang manalangin, sasagian na naman siya ng negative thoughts. Hindi sinabi niya, pessimistic. You think about the negatives.
You are afraid of something na hindi pa naman nangyayari. You create a reality in your mind. Anong tawag nun sa psychology, anak? Yung gumagawa ka ng katotohanan sa isip mo. Ha? "35. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga Hindi ba napapansin, merong laging landas? Sabi niya, I am the way. Siya ang landas eh. I am the way, the truth, and the life. Payaunin mo ako sa landas ng iyong... Bakit landas? Lalakaran mo kasi. My walk. Nabasa mo, mas mainam nabasa mo, nilakaran mo pa. Kasi ang pananampalataya ay paglakad. Sapagkat siya kong kinaaaliwan. Bakit? Wala siyang kasama eh. Napanood niyo ba yung, ano ba yung pelikula ni yung Castaway ba yon? Castaway? Si Tom Hanks. Napanood niyo yun? Napanood niyo yung Castaway? Sino nakapanood? English yun, di ba? Naintindihan niyo lahat. Sigurado kayo, ha? Tapos reklamo si Bishop, English ng English. Kayo nga, nanonood ng English, wala kayong reklamo. Oo, Netflix yun. Nagmumovie, ano pa kayo? Yung tuloy, ano may tawag doon? Marathon? English yun, ha? Wala kayong kareklamo. Si Bishop, tatayo na isang oras. Tagal naman ni Bishop, English ng English. Hindi ko talaga kayo maintindihan, eh. Natatawa si Marisa kasi nanonood din to ng English, eh. Kasama ni, sapagkat siya kong kinaaliwan. Pag wala ka na, at nakuha ng Panginoon ang atensyon mo, yun ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Kasi wala ka nang sisilungan eh. Lord, bahala ka na. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat. Kaya nga si Tom Hanks, para hindi siya mabaliw, kinuha niya si Wilson. Sinulatan niya ng mata. May ilong, may bibig, at nilagyan niya ng buhok. At kinakos niya, "Good morning, Wilson! 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 Do not leave me, Wilson!" Pero binabalibag niya si Wilson. Pero nang nawala na si Wilson, hinahanap naman niya si Wilson. Di ba minsan, madalas, kinakalimutan natin ng Panginoon, tinatalikuran natin ng Panginoon, kapag ipit na ipit ka na, Lord, nasaan ka? Nasaan ka? Kailanman hindi nawala ang Panginoon, ikaw ang nawawala. Dapat ang tanong mo, Lord, nasaan ako? Where am I? Where am I? Kaya anong tanong ng Panginoon sa halamanan? Where are you? Alam ni Bal yun. Ano ang ibig sabihin ng where are you sa panahong ito kung ikaw ang tatanungin? Next. Verse 36. Malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Isang araw na lang, tapos na tayo. Turn my heart toward, ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa kasakiman. Naalala niya yung ginawa niya kay Urias. Ay, tama, si Urias at saka kay Bathsheba. Naging sakim siya eh. Sabi ng isang propeta, meron isang tao, ubod ng yaman, at meron isang kapitbahay, isang ubod ng hirap. At yung ubod ng hirap, may alaga siyang isang tupa, mataba, maganda, at maputi. At minsan may dumating na panahon ng ubod ng yaman. Ang ginawa ng ubod ng yaman, hindi siya kumuha ng kanyang tupa sa kanyang kawan, kinuha niya ang tupa ng kapitbahay, at yun ang inihanda sa kanyang kaibigan na bisita. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong gagawin? Patayin! 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 Ang sabi ng propeta, ikaw yun. Ha? Buhayin, buhayin, buhayin. Kasakaman. Hindi pa siya nakontento. Pinatawag ang kanyang asawa, nilasing. Akala niya yung mga ugali ng lasing. Alam ni Balyo pag ugali ng lasing eh. Tsaka ni Jolo, alam ni Jolo yun. Tsaka si John, alam ni John yung ugaling lasing. Kung ano-ano pinaggagawa. Kayo ba, alam niyo ugali ng lasing kapag yung mga ginagawa ng mga lasing? Yung, patawarin mo ako, nadala lang ako ng simbuyo ng aking damdamin. Weh!
Naalala niyo si Lot? Kaya na si Job. Ngayon si Lot. Paiksi anong pangalan? Mamaya AI. O dalawa na lang. Mamaya isa na lang. Kilala niyo si Lot? Anong ginawa ng mga anak ni Lot sa kanya? O yung mga lasinggero. Sige na! Mga lasinggero. Doon galing ang mga Amalekita at mga Moabita na bandang huli naging kaaway ng mga Israelita. Kayo bang lipi si Lot? Israel. Hudyo. Pamangkin niya yan ni Abraham. Sabi nung matanda, nako, paano ba yan? Wala ng lalaki. Ay, mga gustong-gusto nag-aabol ng mga lalaki. Parang mauubusan ng mga lalaki. Paano to? Paano tayo? Sabi nung, alam ko na. Lasingin natin si tatay. At pag lasing na si tatay, sisipingan ko si tatay. Mga kapatid, ang tawag doon ay incest. Incestual relationship. Magkadugo. Gusto ba ng Panginoon yun? Hindi ba kasuklang-suklang sa Panginoon yun? Kala nyo, tapos na. Hindi. Sabi ng panganay, tapos na ako. Okay na. Lasingin mo naman si tatay. Ikaw naman. Nangyari na. O yan, doon kinuha ng mga lasing yung kanilang alibay. Lasing ako eh. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Bakit si Lot ka ba? Hindi. Si Jolo ka eh. Eh di alam ang ginagawa mo. Galing doon ng Moabites, galing doon ng Amalekites, ay galing kay Jolowites. Ha? Bakit mo Jolowites? Ito maganda. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Malaking sakop yan, mga kapatid. Even if you have everything, I mean, the whole gadgets, yung mga latest gadgets, still, ang kategory niyan, wala pa rin kabuluhan. Sabi po ng Lucas, sabi doon, what shall profit a man if he gains the whole world? You see? Gadget and the whole world. Ano mas matimbang? Whole world, siyempre. If he gains the whole world, but loses his soul. And what a man can give in exchange for his soul. E minsan na-overwhelm tayo dahil meron tayong mga pangailangan. It seems na pera lang kasagutan ng lahat. Hindi po. Money cannot even answer the needs of this world. No. Why? Because money is amoral. Only a moral God can answer the needs of this world. Ano yung special need na yon? Savior. Ang tunay na kailangan ng tao ay kaligtasan, hindi ang karangyaan, mga kapatid. So, turn my eyes from the worthless things. Preserve, sabi doon, at buhayin mo ako sa iyong mga daan. So, hindi ka pwede talagang lumayo dyan, mga kapatid. Sabi nga ng kasabihan, all roads lead to Rome. Pero sabi ng Biblia, I am the way. Person. Hindi bansa. Verse 47. Konti na lang. At ako'y maaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Again, ulitin ko mga kapatid. Hindi mo yan maintindihan kung wala ka sa sitwasyon ni David. You cannot even come even
a fraction of understanding and comprehension if you are not in the shoe of David. Only David can say those words. But we can learn a lot from what David spoke to or spoken of. Yung kaaliwan, ang kaaliwan, mga kapatid, dahil siya'y nag-iisa, wala nang ibang makakaaliw sa'yo kundi ang Diyos. Iwan ka man ng lahat, meron ka pa rin natitirang kaaliwan, sapagkat ang kaaliwan natin ay walang ibang panggagalingan kundi ang Diyos natin, mga kapatid. "48. Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos na aking inibig at ako'y magbubulay-bulay sa iyong mga palatuntunan." You see? Laging nandoon ang bulay-bulay. Hindi ka pwedeng meron kang salita na hindi mo bubulayin. 50. Ito'y aking kaaliwan. Ayan na naman. Ito'y, kung meron kang comfort na hinahanap, go back to the written word of God. This is the source of all comforts. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati. Malalim, depression yan. Mental, emotional, spiritual, physical. Pag sinabing kapighatian, malalim po yan. What is the antidote? The Word of God. Ano ang epekto niyan kapag iyong binulay-bulay? Kaaliwan, joy, coming from the inside. Joy. Kaya nga kaaliwan eh. Kaya nga nagtatagalan niya 10 taon nagtatago, hindi po siya namatay. Until the time he was restored to his kingdom. And the only source of comfort is none other than God Himself. And the words, the promises that God put in His heart. Mga kapatid, receptacle to. Do not put garbage in it. Flush away, remove, and then let the Word of God dwell in your heart richly, sapagkat binuhay ako ng iyong salita, and you will know and you will come to understand what life really is. You cannot define life without the Word of God. Kasi yun ang nagpanatiling buhay sa kanya eh. Yung nagbantay sa kanya eh. Yung kapag kinakabahan na siya, alam naman ginatakot si David. Pero mo habulin ka ng 600 tao na merong dalang espada, may kabayuhan. At talagang papatayin siya. Saan siya tumawag? Panginoon, iligtas mo ako. Kaya nga nabuo yung salitang in eagle's wings. At saka yung whenever I am afraid, I will trust in you. Buhay ni David yun, mga kapatid. Natatakot siya. Takot siya. Pero wala siyang pagsusumbungan. Kaya ang ginawa niya, Lord, sa iyo ako magsusumbong. Takot, Lord. Natatakot ako. At alam ng Panginoon kung totoo ka nagsasalita. Because He can understand your heart rather than your mouth. Because God is bigger than your heart. God is bigger than our prayers. At kahit konti lang ang panalangin mo, pero may katuturan, daig mo pa ang nagrosaryo. Pasig. At doon siya nagdasal. "52. Aking inaalaala, you see? Remembrance. Kaya kapag nagbasa ka ng Biblia, dito kinuha yung memorization. I remember, aking inaalaala ang mga kahatulan mo nung una. O Panginoon, at ako'y nag-aliw sa sarili. Wala siyang kasama eh. So, inaaliw niya yung sarili niya. Pero dahil may Diyos, ang kaaliwan ay manggagaling sa Diyos, i-reaffirm mo naman sa iyong sarili, I'm not alone, God is with me. If God is for us, who can be against us? Diba? Kinopya ni Pablo yun. Verse 54.
Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Ano ibig sabihin yan? Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking awit. Prayer yan, kapatid. Prayer yan. Nasa ibang lugar siya eh. Yung precept, statutes, law, commands ng Panginoon, ang naging tema ng kanyang dasal. Naging aking awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Whenever I lodge, 55, aking inaalala sa gabi ang pangalan mo, O Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. 56, ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Sa English, mas maganda. This has been my practice. I obey your precept. You see, ang pagsunod sa Diyos ay pina-practice. Kasi yung pagsuway, wag mo nang practicein. Dati na tayong manunuway. Pero yung pagsunod sa Panginoon, yan ang sinasanay. Kasi hindi lahat po tayo sumusunod sa Panginoon. Amen? Magulang mo nga, hindi mo masunod, Panginoon pa kaya? Pag sinabing, Diyo, Marie, ikaw manalangin. Bakit ako sa Panginoon? Asan si Eunice? Bakit kayo muyoko? Nabigyan niyo naman assignment si Eunice? Parang gusto nang maghimatayin niyo. Hindi malaman ko anong gawin. Ikaw manalangin. Gusto niya mag-split eh. Joke lang. Gusto ko lang maging masaya si Eunice. Kaya pag nakikita ko ni Eunice, kinakabahan na yan eh. Dito na po ako magtatapos mga kapatid. Dalawa na lang. 71. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Mga kapatid, sa simpleng salita, Lord, salamat, pinaparusahan mo ako. Kasi dahil pinaparusahan mo ako, natututunan ka. May natututunan ako. Ayaw natin pinaparusahan ni Lord eh, pero siya iba. Kaya, again, ulitin ko dalhin mo muna ang sarili mo kay David. Dalhin mo siya. Dalhin mo sarili mo doon. Parang sinabi ng magulang ko, tandaan mo to, Redentor. Pag tinawag kong Redentor, pag-galeksyon. Tandaan mo to, Redentor. Pag magulang ka na, maintindihan mo ako. Ano ibig sabihin? Dalhin mo yung sarili mo sa pagiging magulang and you will come to understand. Now I know. Now I know. Maliban na ikaw ay maging si David, hindi mo ito maintindihan. Useless. Kaya nga ang mag-asawa, pinag-iisa ng Panginoon. Dahil magkaiba yan eh. Pero dahil pinag-isa na sila, obligasyon nila na pag-aralan ng bawat isa. Consistently, day by day. Hindi ako kilala ni Presi nung hindi pa niya ako asawa. At ngayong asawa na niya ako, kinikilala pa niya ako. At lalong hindi ko kilala si Presi nung hindi ko pa siya asawa. Pero dahil mag-asawa namin, 36 na taon na kaming in the process of knowing each other. We're still in the process of knowing each other. There's still a lot for Presi, character of Presi, for me to know. Marami pang bagay tayong dapat matutunan sa Diyos sa madaling sabi, mga kapatid. And lastly, 73. Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay, bigyan mo ako ng unawa upang matutuhan ko ang iyong mga utos. Your word, my walk. Hindi mo lalakaran ang salita ng Diyos kung wala kang malalim na relasyon sa Panginoon. Hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos kung wala kang karunungang galing sa Diyos. At hindi mo kikilalanin ng Panginoon kung iaalis mo ang sarili mo na nilikha ako ng Diyos. Kaya kung ako ay nilikha ng Diyos, mauunawaan ako ng Diyos.
pero ako ay nasa makasalanang mundo, kaya kailangan ko ng pangunawa upang maunawaan ko naman ang Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God.